BBM. Oh, tanawan ninyo, nagkaguli ang mga tao dire para lang sa ayuda. Lisod na kayo, Pilipinas. Maglisod na dyan, Pilipinas. Oh, saan naman taon mo? Oh, BBM. Ibalik ang kabalang bayan. Ibalik ang mong kwarta. Wala nang pila, nawalang pila. Nagsingit sila tanan. Nagpila, migrinit kayo. Wala pa yung kaon. Nagani ang buntag pa na silgit pinila. Oh my goodness. Bugas nila, naikuto. Dagat ikilisan eh, matay ng kuto. Dagat na lang daw ang kilis matod pa sa ilahan na nakakuha, no? So, nanghatag to, mayo, pasalamat ta, pero mo pud lagi, agwantahon na ito pagkaon. O, tanawa, pitindikana yun, no? Sana. Credit sa DSWD, no? Gobyerno, no? Credit sa gobyerno. Relief supply, not for sale. Not for sale lagi, pero di mo po ni mahalin. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan, no, sa pagbisita nga kahapon ni President Bongbong Marcos, no, dito nga po sa General Santos City. Itong isa sa mga malubhang tinamaan din ng 7.8 magnitude na lindol noong Lunes, at namigay nga po siya ng ayuda doon mga kababayan, no, sa mga biktima ng lindol. At dito po ay may mga matapang, no, na nagsalita doon sa venue, doon sa Oval Plaza ng General Santos City, na kung saan doon po yung distribution daw yata ng kanilang mga ayuda, no, at may mga matatapang doon talagang nagsalita, sumisigaw na ibalik yung pera nila, no, ibalik daw yung ninakaw sa kaban ng bayan. At nagreklamo po sila dahil maaga pa po daw sila nakapila doon, ang init-init, at mga gutom pa sila mga kababayan, no, na nandoon sa area para pumila para doon sa ayuda. At talagang galit yung mga tao doon, no, sa kay PBBM mga kababayan, no. Although itong General Santos City ay baluarte ng mga Pacquiao, yung mayor dito, kung hindi ako nagkakamali, ay sister-in-law, no, ni Manny Pacquiao, no. Yung mayor dito ay asawa ng nakakabatang kapatid ni Manny Pacquiao mga kababayan. So alam naman po natin na kaalyado ngayon, no, si Manny Pacquiao at itong si PBBM, pero may mga nagsigaw pa rin po doon na Duterte mga kababayan. So hindi po ipagkaila natin na marami pong mga pro Duterte rin dito, no, sa General Santos City, since malapit na naman po ito, no, sa Jensen. Ilang hours lang naman ang biyahe nito ng Jensan to Davao City. So itong mga tao dito ay talagang makaduterte din mga kababayan, no. At isa pa sa nakakalungkot dito mga kababayan, no, itong bigas na ipinimigay ng DSWD doon sa Jensan, ay meron pong nagreklamo dito yung nakatanggap na yung bigas nila ay maraming bukbok mga kababayan. So sa ganitong sitwasyon sana ay hindi naman natin sinisiraan, no, itong DSWD, ay sana ayusin din naman nila yung kanilang trabaho, no, yung kanilang
responsibilidad, no, at make sure na yung bigas na ipinamigay nila ay wala naman po sanang ganitong klaseng maraming bukbok mga kababayan. Kasi kahit na mahirap po yung mga binibigyan, ito yung mga nasasalanta ng mga kalamidad, no, syempre kailangan nila ng pagkain talaga dahil talagang bagsak yung kanilang hanap buhay. Wala silang pagkakitaan sa mga panahong ito. So sana naman ayusin din ng DSWD yung bigas nila na ipinamigay ay hindi naman yung ganito maraming bukbok mga kababayan. So sana ay ayusin nila yung kanilang pag-handle, no, dito sa mga storage nila sa kanilang mga warehouse. Baka nabasa ba kaya ito or anumang nangyari kaya may mga bukbok mga kababayan. So sana ayusin ng ating mga taga DSWD at pagandahin nila yung kanilang mga serbisyo, no, sa mga Pilipino mga kababayan. At sa palagay ko ay we deserve better service, no, galing dito sa lahat ng mga departamento ng ating gobyerno mga kababayan. Deserve natin na maganda ang serbisyo sa lahat, lalo na dito sa DSWD. Yung mga pagkain, syempre pagkain to mga kababayan, no, kinakain natin to. At sana ay maayos at maganda yung mga ipinamigay nilang mga ayuda, no. Hindi po gaya sana dito na kahit naman po naghirap dahil may kalamidad ay wag naman sanang ganito rin na maraming mga bukbok or rice weevils, no, itong pinamigay nilang bigas mga kababayan. So disclaimer lang, hindi po natin siniraan dito ang DSWD. Ito po ay constructive criticism lamang na sana ay ayusin naman nila yung kailang trabaho dahil pera ito ng gobyerno din naman mga kababayan itong ginagamit para dito at we deserve better talaga na serbisyo galing sa kanila. At dito naman sa speaking of bigas mga kababayan, no, ikumpara natin dito sa mga bigas na ipinamigay ng Office of the Vice President ay so far wala po tayong narinig na may nagreklamo dahil maraming bukbok yung ipinamigay ng opisina ng Vice President mga kababayan, no. So far wala tayong nakikita or naririnig, no, na may mga Facebook post patungkol dito na nagrereklamo, no, mga kababayan, dito po sa mga pagkain na ipinamahagi ng Office of the Vice President. So ito pa lang itong sa lindol ngayon, no, na ipinamigay dito ng DSWD ng mga kababayan. Pero kaya naman tong i-avoid, no, sa pamamagitan lang ng maayos na storage, no, ng mga NFA storage facilities ng ating gobyerno. Sana i-monitor nila lagi yan at ayusin yung pagkalagay, siguro iwasan basa, mga ganyan, nakasarado at maayos siguro yung lugar mga kababayan, no, ng pinag-imbakan nitong mga NFA rice ng ating gobyerno mga kababayan at i-check nila ng maigi, no, bago nila ipamigay sa mga Pilipino or sa mga tao para wala nang magreklamo at hindi nila makikita na may mga bukbok. Kaya siguro yung may mga bukbok na ay wag na lang siguro nilang ipamigay mga kababayan, no, para maiwasan yung ganitong klaseng reklamo dahil kahit naman po ay mahirap lang ay may pagkakataon or may karapatan din namang magreklamo po yung mga tao kasi sila yung kakain mga kababayan, no. At kahit na mahirap lang po tayo ay syempre may dignidad din po tayo, no, na kaya naman po nating kumain ng medyo maayos-ayos din naman ng mga bigas mga kababayan, no. So muli hindi po natin sinisiraan dito ang DSWD, no. Atin lang pong ipaparating sa kanila na medyo ayusin naman ng kanilang mga serbisyo, no, yung quality of service talaga na deserve din naman nating mga Pilipino na ganitong klaseng serbisyo mga kababayan mula sa ating gobyerno, no. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan sa pagbisita ni President Bongbong Marcos nga dito sa General Santos City, no, kahapon at kanya nga pong in-inspection dito ang mga pinsala na dulot nitong 7.8 magnitude na lindol at syempre nagpunta rin po dyan ang Office of the Vice President, si VP Sara mga kababayan ay nagtungo rin po doon sa area at bumisita doon sa mga pamilya, no, ng mga nasawi lalo na ng lindol at pumunta rin po siya from Jensen ay dumiretso siya doon sa Sarangani para kumustahin naman at bisitahin yung mga pamilya rin po ng mga nasawi doon sa bayan ng Malapatan mga kababayan. At kanina nga po ay nagpunta doon naman sila Senator Gatchalian, no, kasama yung kasamahan niya sa Gatchalian Black at namigay rin po sila ng bigas doon at financial yata rin mga kababayan, no, kung hindi ako nagkakamali meron po silang financial aid din po siguro doon sa mga nasalanta doon sa Sarangani, no, at sa Jensen, no. At si Senator Bongo ay nagtungo rin po siya kahapon, no, doon sa Sarangani at si Senator Marcoleta doon sa General Santos City mga kababayan. So abangan natin, marami pa po siguro mga senador ang tutungo doon sa mga affected areas, no, ng magnitude 7.8 na lindol at dalangin natin na sana ay makabangon ng mabilis, no, itong mga biktima ng lindol dyan sa Mindanao mga kababayan at sana ay wala na po talaga sanang lindol, no, para hindi na ganito, walang nasisira, ang daming nasisira mga kalsada, mga tulay, mga kabahayan, mga negosyo, ang daming nasira mga kababayan sa ilang minuto lang na pagyanig, ang daming nasira at maraming buhay ang nawala dito mga kababayan. So sana wala na po sanang lindol, no. So ano pa masabi niyo, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.